Okay, so let's continue on our example problem. So here is our first example problem. We have here, using the method of sections, determine the force in members BD, CD, and CE of the roof truss shown. So we have here our example of our roof truss. Ang pinapahanap is the BD, CD, and CE. Lagay na lang natin siya dito. BD, CD, and CE. So, never mind muna yung mga ating direction ng mga ating forces dyan. Okay, ano ba yung ulit yung ating example number 1? I mean, our steps number 1. Step number 1. Yun yung identify natin yung ating reaction sa bawat support. So, we have here two supports, roller, tsaka si hinge. Ma'am, bakit isa lang po yung reaction natin kay member F or sa support F? Kasi po, we still have the horizontal reaction dyan na RF, let's say RFH. Kaso, wala din naman kasi tayo horizontal, external horizontal forces dito. Therefore, inassume niya na ang ating horizontal forces or horizontal reaction is 0. Kaya hindi niya na po nilagay sa ating figure. Okay, let's continue. Paano ba natin mapapalabas yung mga ating reaction sa bawat support? Hindi po ba meron tayong tatlong equilibrium formula, which is yung summation moment is equals to 0, ang ating summation forces vertical, tsaka yung summation forces horizontal. So, ngayon, pwede muna natin gamitin yung ating summation moment. So, ating summation moment tayo kay A is equals to 0. Assume na ang clockwise na ikot is positive. Therefore, ano ba yung mga forces natin na iikot papunta kay A? So, si R1, since dito tayo magmo-moment, ito yung 0 muna. Next is yung ating 360 kN, iikot siya papunta kay A, which is in positive direction. So, we have here positive 360 times yung kanyang distance na 24. And then, we also have the reaction at sa part F or your reaction 2, iikot kay A in counterclockwise direction. So, it's negative. R2. And then, yung kanyang distance, which is 36. So, ilan po yung lalabas na value ng ating R2? So, I hope you are using, or everyone is using their own calculator in computation. So, we have here 240 kilonewton. So, reaction pa lang itong mga hinahanap natin. Ngayon, paano naman natin ma-identify yung ating reaction 1? By using our summation forces vertical. Assume all upward forces direction is positive. Therefore, si R1 is naka-positive direction. Minus 360 plus yung ating reaction sa 2 is equals to 0. Therefore, ang ating reaction 1 is equals to 120 kilonewton. So, we have here 240 kilonewton and then yung ating 120 kilonewton. Ayan. So, ngayon, paano ba natin, ano na yung next nating step? Hindi po ba, i-consider natin kung ano yung members na pinapahanap natin. So, ang pinapahanap sa atin kasi, si BD, CD, at CE. So, asan ba si BD, CD, tsaka si CE? Andito si BD, andito si CD, tsaka andito si CE. So, ano yung, kumbaga, ano yung pinaka-convenient na pagkakat natin para mapalabas natin yung tatlong forces. So, possible na ang pagkakat natin is yung dito lang sa gitna nila. Kasi kapag kinat natin dito sa gitna, mapapalabas naman na natin lahat ng internal forces ng ating
kumbaga, ng ating members. So, let's say, kinat natin dito. Ngayon, considering one section or one side only. Okay? So, use natin yung sa ating left section. So, ang i-consider lang natin is lahat ng mga forces na andito sa left section natin. So, try ko lang i-copy and paste tong ating tapos, anong gagawin na natin ngayon? Try natin takpan lahat ng andito. Paano tayo mag-fill ng color dito ngayon? Parang hindi ko po alam. Okay, never mind. Try na lang natin i-screenshot. Medyo napahaba na tuloy yung video. Tapos, i-crop natin. Ano ba yan? Medyo i-fast forward nyo na lang to, guys. Dahil baka maghintay kayo ng matagal. Okay, so meron tayo dito yung left section na kinonsider na natin ngayon. Okay, to be continued. Since, okay, para ma-imagine natin, idediretso ko muna dito. Hindi ba andito si D? Andito yung connection ni CD. Tapos, andito si ating E. Okay, so nai-imagine nyo na doon sa ating original figure. Okay. Ngayon, sabi nga natin, when we are considering or when we are solving analysis of trusses, mas madali na i-assume natin lahat ng forces as a tension. Kasi, para pag nag-negative, ibig sabihin, compression yung direction natin or yung forces natin. Okay. So, assume natin na mula kay B, tension siya mula kay B. Okay. So, ito yung ating BD. Force BD. Mula kay C, tension, away. Kay C, ito si ating force CD. And mula kay C, ang ating force is tension. Ito yung ating force C. So, nasusundan. I hope nasusundan nyo kung paano tayo nag-a-assume ng mga direction. Ngayon, ano yung next nating isosolve? So, eto na. Yung sinasabi natin, since sa ating method of joints is concurrent tayo, kasi nanggagaling lang tayo sa isang point, sa ating method of section, non-concurrent na yung ano natin. Bakit? Kasi nanggagaling na siya, pag ito in-extend nyo, nasa point B siya. Pag ito in-extend nyo, point C siya. Tapos, pag ito, si CE, in-extend nyo, kay point C, ibig sabihin, dalawang points yung pinanggagalingan ng ating mga kumbaga ng ating mga forces. Ayan. Ngayon, ano pa ba yung kulang natin? Since meron tayo ditong inclined force, ano ba yung kulang natin dyan? Kulang tayo ng kanyang slope. So, dugtungan natin siya. Nawawala tayo ng slope. So, ano yung magiging, delete na natin tong page na to. Ano yung ating magiging slope? So,
dito muna. Meron tayong 9 na vertical. Meron tayong 12 na horizontal. Kasi buong sakop niya lang naman, di ba? Sakop niya yung 9 tsaka 12. So, ano yung ating magiging slope? So, using our Pythagorean theorem, meron tayong 15 sa kanyang slope. So, 9, 12, 15. So, ilagay lang natin siya dito, 9, 12, and 15. Since mukhang kompleto naman na ang ating free body diagram, let's continue solving our internal forces. Ano nga ba yung, isipin nyo, kung ano nga ba yung ating mga equation na pwede nating magamit. Again, babalik na naman tayo kay summation moment, summation forces vertical, tsaka kay summation forces horizontal. Yung tatlo lang naman yung pinakakailangan nyo para ma-solve yung mga ating internal forces. Yun nga lang, baka kasi yung iba medyo nalilito pa. But I hope, sana at this point, alam nyo na kung paano nyo gamitin yung tatlong equilibrium equation natin. Okay. Imagine nyo, ano ba yung members na kumbaga meron na tayong mapapalabas kaagad. Okay? Kung iisipin natin, we have here, di ba, meron tayong tatlong equation. Pag nag-summation forces horizontal tayo, meron tayong 1, meron ding horizontal component 2, dalawa na to. Tapos, meron pa ulit tayong horizontal component dito na FBD. So, ibig sabihin, dito, sulat natin yung mga unknowns. Pag ginamit natin si summation forces horizontal, tatlo yung unknown. At the same time, ang reaction lang natin or forces lang na may consider natin, naka-vertical pa. So, wala tayong mako-consider dito, wala tayong mapapalabas. Okay? Paano pag summation forces vertical naman ang ginamit natin? Summation forces vertical natin. Ilan ang unknown natin? Meron tayong unknown na isa. Sorry. Isa, hindi ba? Ito lang. Tapos, meron din naman tayong vertical forces dito. So, we have 1 unknown. Ngayon, paano naman pag moment? Paano natin nagagamit si moment? Si moment, magagamit natin siya when we are pointing sa isang member. Paano yun? Okay. Imagine nyo, hindi ba pag in-extend natin dito, andito si point D, di ba? Kaya tayo nagkaroon ng extension of members. Ngayon, bakit ba natin ginagawa yung ating pag-extend ng members? Ginagawa natin yung pag-extend ng members para kasi ma-check natin if ano ba or saan ba tayo possible na mag-moment when it comes sa cutting of section. Okay. Ngayon, hindi ba itong tatlong member na to, meron tayong dalawang member dyan na nagko-connect sa iisang member lang or iisang joint, should I say. So, meron tayong force BD dito na kumo-connect siya sa joint D. Pag in-extend natin yung line of action ni FBD, ni FBD, pupunta siya sa joint D. Ganon din si FCD. Pag in-extend natin yung line of action ng ating forces, pupunta din siya sa joint D. So, meron pala tayong dalawang forces na nagdudugtong or nagbi-meet sa iisang joint. So, paano ba natin magagamit yan? So, nagagamit natin siya if may dalawang forces na nagbi-meet sa iisang joint, doon po natin or doon po tayo magkakaroon ng moment. Ma'am, pwede po pala yun na magmo-moment sa D kahit po na hindi siya kasama sa cutting section. Yes po, kasi yung ating mga line of action is doon lang din po nagmi-meet. So, yun nga po sasabi ko sa inyo, always draw your free body diagram ng mas malinaw pa sa tubig. Ganong mga drawing. Kasi nga, para maiwasan natin ang mga confusion when it comes to solving. Okay? So, ngayon,
Ilan din ba ang masosolve natin dyan? So, possible din na makapag-solve tayo dyan ng isang unknown. So, ma'am, dalawa po yung unknown. Ano po yung pwede nating i-solve? I advise na mas magandang unahin natin si moment. Always considering yung pagsosolve using yung moment equilibrium natin. Kasi there are some computations na mas difficult way and mas nagagamitan siya ng ating summation moment. Okay. Ngayon, since try natin gamitin sa summation moment, magmo-moment tayo ngayon kay D. Kasi, pag nag-moment kay D, makakancel si FBD, makakancel din si FCD, kasi nga andon lang yung line of action nila. Therefore, wala muna silang value, si FCE yung isosolve natin ngayon. So, summation moment to D is equals to 0, counterclockwise positive. Meron tayong vertical force or reaction, vertical reaction na 120, iikot siya positive turn. So, ang kanyang distance papunta kay D, meron tayong 12 and meron tayong 12 pa din. Okay, so 'di ba ang B to D is 12, tama? Ito, B to D, 12 po yung kanyang distance. So, meron tayong 24. Ngayon, meron pa tayong FCE na iikot sa D in negative direction. Negative FCE times yung perpendicular distance niya na 9. Kasi, ito yun, diba? Mula dito kay FCE hanggang dito kay FD, iikot siya ganyan. So, perpendicular distance niya is C9 equals 0. So, ano ang magiging value ng ating FCE? So, we have 320 kilonewton. Since positive yun na palabas natin, therefore, tama yung assume natin na ang direction niya is in tension or away doon sa joint C. So, since nahanap na natin si FCE, ano pa ba yung ating nawawala? Meron pa tayong FBD tsaka si FCD. Ano pa po yung pwede natin gamitin? We can use already the summation forces vertical. Bakit? Diba nga, sabi ko nga din kanina, meron lang tayong iisang unknown. Yan nga lang kasi, when it comes sa mga difficult situation, baka kasi magkaroon tayo ng kumbaga, discrepancy kapag ang ginamit na natin is yung summation force vertical or possible na merong dalawang summation forces na vertical reaction. Okay? Or vertical forces. So, in our case, sa ating example number 1, since isa lang ang ating vertical forces, let's consider na, so, we have ang ating 120 kilonewton. Okay, so 120 kilonewton positive. And then, assume na positive din ang ating FCD. FCD, ang kanyang slope, which is vertical 9, and then yung slope ng 15 is equals to 0. Therefore, ang ating value ng ating FCD is 120. We have negative 200 kilonewton or compression yung ating FCD. Since mali yung ating assume na kumbaga forces, let's just change this one. So, mali pala ang ating direction. Dapat papunta kay C, compression siya. Ayan. Ngayon, meron pa tayo isang equilibrium equation na hindi pa nagagamit, and iisa na lang din ang ating unknown, which is yung force BD. So, we have
summation forces horizontal is equals to 0. To the right is positive. So we have already the value of FCE, which is the positive 320 kilonewton. And we also have the FBD, assuming tension. Ngayon, ang ating FBD is equals to negative 320 kilonewton. Therefore, ang direction pala is compression. Mali ulit yung ating assume direction. Therefore, supposedly, towards siya sa ating B. Ayan. So, ganun lang po yung ating pagsosolve ng ating members, internal forces, using the analysis of truss or method of section. Mas shortcut siya compare sa ating method of joints. Yun nga lang, mas considering, mas tatlo yung equilibrium equation na ginagamit natin. So, this is our example number 1. I hope you understand how we solve using the method of section. So, I will be posting another example for this topic. Thank you.